Paggamit natin ng salitang hope, parang sana, di ba? Pero ang gamit ng hope sa Bible, sabi nga ho nila, ito po ay isang lakas na talagang nakabatay po sa kanilang confident expectation sa tapatan ng Diyos. Na sinasabi lang, sigurado to, that when God tells us something, if you are hoping for God, ito ay certain. Nagkaroon po ng experiment si Kurt Paul Richter, siya po ng Harvard at John Hopkins. Siya po ay direktor ng John Hopkins sa PEDIA. Napakahusay niya po, biologist, talagang lahat, genetist, lahat napag-aral siya. Talagang nagbigay siya ng malaking contribution. So medyo matagal na experiment na ito, 1957 pa. So ang ginawa niya, kasi itong mga daga, alam nila by their capacity, ayon sa kanilang pag-aaral, they can swim for as long as 50 hours. 50 hours sa dire-diretsong paglalangoy. Kanya lamang, nung kumuha sila ng daga to experiment, nilagay sila sa isang box na walang lulusutan. Alam nyo, wala pang 15 minutes, patay na. Wala pang 15 minutes. Sa madaling salita, may kakayanan sila to swim for 50 hours and yet they died doon pa lang sa 15 minutes. Grabe naman yan. Bakit? Because they felt so helpless and hopeless. So ang ginawa nila, tinry nila for another experiment. Yung daga habang lumalangoy, siguro bago pa dumating ng 10 minutes, inaahon nila. Pinagpapahinga. Yung unang parte pa lang Tapos sa kanila binalik. Alam nyo, umabot yung iba sa kanila, lumangoy ng 60 hours. Grabe, no? Bakit? Kasi meron silang inaasahan na baka aahon tayo in a short while. In a short while, langoy pa rin ang langoy. Hanggang sa hindi na nakayanan ng katawan, sila po'y nangamatay. Kaya alam nyo, ganun kaimportante yung pag-asa. Kaya alam nyo, maraming tao, walang kasiya-siya sa buhay. Kasi wala silang inaasahan. And ang sarap nito, ang Kapaskuhan ay larawan ng katapatan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ito po ay talagang tiyak na pag-asa. Titingnan natin ang kwento ni Mary. Kaya, Merry Christmas. Merry Christmas. Bakit ka ho? Kaya we have to receive Jesus as she received Jesus because Jesus is God's sure hope. Wala tayong pagmamalaki. Ganon din kay Mary. Nothing is impossible with God. Alam nyo, lalong-lalo na sa bagay ng kaligtasan. Meron pong lalaking mayaman, lumapit po kay Jesus. Sabi niya, Lord, paano ba maligtas? Kasi sa kanilang kaisipan, pag mabait ka, mayaman ka, bless ka ng Diyos, malapit ka sa Diyos. So itong maman to, lumapit kay Jesus. Sabi niya, Lord, paano ba maliligtas? Paano ba makakapunta ng langit? Ang sagot ni Jesus, alam mo ba yung 10 utos, alam mo ba yung utos ng Diyos? Ay, opo, nagawa ko po lahat. Sige. Iwan mo na lahat ng yaman mo, sumunod ka na sa akin. So, ibig sabihin, hindi pa yan kasya. Ngayon, parang kung maligtas ka, halika, sumama ka na sa akin. Ibenta mo lahat ng yaman mo. Nalungkot yung mayaman, tumalikod, lumayo kay Jesus. Now, ito. Ano sagot ni Jesus? Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyong katotohanan. Sabi niya, napakahirap sa mayamang tao na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, kaharian ng langit. At inuulit ko sa inyo, mas madali pa nga yung kamelyo na pumasok sa mata ng karayom. Sabing ganon, kaysa sa mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, kung etong mababait na to, mayaman na, imposibleng makapasok, sino pa?
Oh, nakukuha ninyo? Kaya yun ang sagot ng mga alagad. Sabi niya, nung marinig ito ng mga alagad, nagulat sila. Sabi, sino pang maliligtas? Kung yan nga mayayaman, kami pa? Parang ang labo, hindi na kami maliligtas. Paano na? Ano sagot ni Jesus? And looking at them, Jesus said to them, with people this is impossible, but with God, all things are possible. Alam nyo, marami sa atin dito, siguro pag tinitingnan nyo yung sarili nyo, parang, maliligtas ba ako? Kaya minsan ang dilim-dilim na ng ating kinabukasan, parang feeling natin, Lord, pakikinggan mo ba ako pag nanalangin ako sa iyo? Lord, ang dami kong problema, makikinig ka pa ba sa akin? Lord, maliligtas mo ba ako sa kalalagayan ko, sa karamdaman ko? Lord, masama ako, alam ko, I deserve this. Kaya ibang pakiramdam natin, pinaparusahan ako ng Diyos, kaya ako nagkakaganto. Sabi ng Lord, alam mo, ito na sasabihin ko sa iyo. Pag kung naisip mo, parang imposible akong tanggapin ng Diyos, and God said, no, yes, with you, with your strength, with your characteristics, with your attributes, impossible. But with God, nothing is impossible. Minsan isipin mo, anak ko ba, may pag-asa pa ba yan? Parang malabo na yan eh. With God, nothing is impossible. Yung asawa ko, ang labo na yan. Hindi magiging Christian yan. Yung asawa ko, babaero yan. Minsan nanlalaki na nga eh. Ano sa'yo? Yan? Nothing is impossible with God. Yung boss ko, imposible yung boss ko. Nothing is impossible with God. If God's grace works, kahit ano pang klaseng tao yan, kayang iligtas ng Diyos yan. Nagkakaintindihan tayo. Nothing to do with us, nothing to do with our evaluation, nothing to do what people say. It's all about Jesus. Kaya ganun din ang sinasabi niya kay kasi lahat tayo nagkasala. Fall short, talaga imposible na. Buti sana kung nagkasala lang eh. Ganon katindi yung problema natin. Kaya God Himself has to come because no one else can solve our problem. Human beings cannot solve it because we are all sinners. Nobody can come and say, I will save you. Dahil lahat tayo makasalanan. Kaya sabi ni God, ako na pupunta. At kailangan kong dumaan sa isang birhen. Bakit? Kasi ganito yung utang. Matindi kaya kailangan ko i-convert. Kumbaga, kung ang utang mo, piso at ang pera ay dollars, kailangan ko i-convert pa sa piso. And since ang utang natin is eternal death, si Jesus, si God, eternal life. Kasi, para lalo natin maklaro. Kung ang utang halimbawa ni Kuya, 1 billion, sino makakatulong sa kanya? Yung taong merong ding at least 1 billion. Tama ba? Kung wala siyang 1 billion, walang makakatulong sa kanya. Lumapit ang kanyang kaibigan. Alam mo, mahal na mahal kita kaibigan. Tutulungan kita. Bayaran natin utang mo. Magkano pera mo? 1,000? Di na alam, walang kulang. Yung naipon ko nga 10,000, hindi kasa ang kailangan ko, 1 billion So, ito si God, lumapit. Ito si Bill Gates, sabi niya, sige, napakabait mo, iho. Nakita kita, may bigote kang bait mo, ha? Babayaran ko utang mo, maniniwala ka? Kasi meron siyang billion Di ba? Pero ang problema ko, yun mga software pa, mga Microsoft software. Ibebenta natin muna, ha? Para maging pera. Iko-convert natin. Ganon din ang sitwasyon natin sa Diyos. Ang utang natin, eternal death. At ang pwede lang magbayad, may eternal life. Ang problema, yung eternal life, kailangan mamatay. Paano mamamatay ang eternal life? Kaya kailangan niya magkatawang tao. At siya'y namatay. At nabuhay na magmuli, bayad ang utang. Nakukuha natin. Pero pwede naman sabihin ni Kuya, teka, huwag mong babayaran ang utang ko. Kasi pag binayaran mo, nakakalalaki ka, ha? At ano ibig sabihin? Alipin mo na ako, ha? Kahit hindi mo ako alipinin, may utang na loob ako. Alangan naman, hindi na ako makatanggi pag may request ka. Isipin mo, kaya iba ayaw tanggapin yung solusyon ng Diyos. Isip nila, nakakalalaki. Isip nila, ayaw ko magpasakop sa Diyos. Mamatay na lang ako. But that is eternal death. Are you following? Yun ang ating sitwasyon.
Kaya nga, yung grace ng Diyos, lalo mo lang maintindihan kasi yung binigay sa'yo ng Diyos, eksakto sa pangailangan mo. You need to be reconciled with God by forgiving us. Pero yung forgiveness ng Diyos, because He's a just God, kailangan bayad ang utang. Kaya nga sabi nga ni Max Lucado, if our greatest needs had been information, ang ibibigay sa atin ng Diyos, educator. If our greatest need had been technology, God would have sent us a scientist. If our greatest need had been money, God would have sent us an economist. But since our greatest need was forgiveness, God sent us a Savior. Kailangan, ganun katindi yung ating sitwasyon. God so most high, ito yung kasadlakan natin, ibibridge mo yan. You need the very precious Son of God to come upon us. And that's the grace of God. Are you following? Minsan hindi natin na-appreciate kasi alam natin mabait tayo eh. Papakita ko sa inyo kung gaano tayo kasama, ha? For by grace you've been saved through faith. Are you following? That not of yourselves, it is a gift of God. Not as a result of works, so that no one may boast. Kita nyo? Kung gawa natin, pwede pa tayo magmalaki. Tama ba? Now, ito bang magtotoo? Kung tayo po ay gagawa ng mabuti, para lang hindi na tayo magbayad ng utang, hindi mabuti yon. O sample, ano pangalan mo, iho? Ha? Tom. Pasensya ka na, mabingin ako eh. Si Tom, halimbawa si Tom. May utang ako kay Tom ng 1,000,000. Tapos ito ko, napadalan ko siya ng kakanin. Hi, Tom. Papadalan ka. Mabuti ba yun? Mabuti? Nagpapadala ng kakanin? Ay, Tom, pag kailangan mong driver, ha, tawagan mo lang ako. Pagdadrive ko si Tom. Tapos, mamaya konti, sabi niya, Tom, pag kailangan mo ng kasama, tawagan mo lang ako. Sasamahan ko si Tom. Mabuti ba ginagawa ko? Tapos sinisingil na ako nito. Pare, yung utang mo sa akin. Ginagawa na kita na mabuti, tapos sisingilin mo pa ako? Grabe ka naman. Kaya kung nga ginagawa ito, hindi mo na ako singilin eh. Mabuti ginagawa ko? Hindi, manipulasyon yun. At maraming tao ganyan gagawin. Papakabait ako, God, ligtas mo lang ako. Wag mo na akong pagsingilin. Hindi, anak, may utang ka. Kamatayan, no? Ang utang mo walang hanggang kamatayan. Kala mo mababayaran mo yan ng pagbigay-bigay ng tulong sa mahihirap? Galing din sa akin yung perang yan? Akala mo makakatulong yan sa pagbubuhat mo ng bigati ng ibang tao? Ako nagbigay ng lakas sa'yo? Lahat ng yan, utang mo sa akin. Pagkatapos, sasabihin mo, nagbabayad ka, yung kabutihan mo, manipulasyon, hindi yan mabuting gawa. Kaya nga, kailangan maligtas ka muna by God's grace. Digaluhan ka ng Diyos ng kaligtasan na hindi na kailangan ng gawa mo para makagawa ka na ng mabuti. Okay ba yun? Kaya ang karugtong yan, maligtas ka muna, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Na para maintindihan nyo lahat, naalala nyo, ang ginawa tayo ng Diyos in the image of God, to do good, in the image of God. Kanya lamang, we rebelled against God, so we decide, tayo na nagdesisyon on what is good and what is evil. So we went against the Lord. So anong ibig sabihin yan? Naging selfish tayo. Nakuha niyo po? Kasi sabi ng Lord, now, ililigtas kita, ibabalik ka sa original design mo to do good works. Na hindi na sarili ang iniisip mo, kundi ginagawa mo to para sa kalwalatian ko. Kaya nga, when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing. Ano ibig sabihin nun? Ni sa pagbigay mo ng tulong, hindi mo naiisip na yun ay para sa'yo. Hindi mo naisip na ikaw ang nagbigay. Inisip mo, ay hindi, ginamit na ako ng Diyos. Uy, thank you sa bigay mo. Wala si Lord lang talaga yon. Paano mo malalaman na talagang ginawa mo yon na hindi alam ng kaliwa? By the time na nangailangan ka, nilapitan mo yung mga tinulungan mo, hindi sila tumulong sa'yo. Ano sagot mo? Ang kakapal ng mukha nila. Pagkatapos silang tulungan, mga walang utang na loob. O di alam ng kaliwa mo yung ginagawa mo. Pero kung hindi ka tinulungan, Lord, salamat po, ikaw lang ang talagang pinanggagalingan ng tulong. Hindi naman tulgo sa tao ito. Salamat pa rin. Alam ko hindi lang kaya, pero kaya mo. Di, alam mo na hindi ka naniningil. All of us were saved because of God's grace. The Most High willing to become the most low to save us from our lowest point to bring us back with Him in eternity. Yan ang ating Diyos. Yan ang grace na tinanggap natin mula sa Panginoon. Yan ang grace na naranasan din ni Mary.
Now, kaya naman, I must tell this to somebody else. Kasi I must tell someone about this good news. Kasi meron ng solusyon sa problema natin. Di ba? Kasi kung talaga naniniwala ka, andito yan, mag-uumapaw yan eh. Hindi mo yung basta-basta ikikim-kim eh. Kunyari kung naniniwala ka si Jesus lang ang tanging tagapagligtas, alam mo yun na lang ang tanging solusyon sa problema natin, imposible hindi mo sabihin eh. Kunyari kung tayo po kung tayo po ay nakadiskubre ng gamot sa isang sakit, di ba, marami sa atin, ang gagaling natin magkwento, kinikwento natin, uy, alam mo, mula na pinahid ko itong langis na to, nawala yung mga pimples ko eh. Di ba? Subukan mo. Ano bang klaseng langis yan? Basta, pag pirito ko ng isda, kinuha ko yan eh. Di ba? Basta nakita mo ng solusyon, parang gusto mo ipasa sa lahat. Di ba? Kaya nga nung nagka-issue nung sa COVID, di ba? Magsuob ka lang. Uso naman suob. Iba naman, ito lang gamitin mo. Di ba? Kahit sa dengue, hindi, uminom ka lang ng tawa-tawa. Di ba? At least pag namatay ka, nakatawa ka. Kung naintindihan talaga natin yung grace ng Diyos and our hopelessness and the grace that God gave us in order for us to be saved from our hopeless and helpless situation, hindi tayo matitigil ng pagsabi sa iba. Pare ko, nakita ko na yung solusyon. Pero marami sa atin, since we don't appreciate much the grace of God, hindi tayo nagkikwento. Ang makikwento pa natin, alam mo, mula nung nandiyan ako, kumita ako, laki. Minsan ang basis natin ng blessing, kita eh. Hindi naman yun ang blessing eh. Ang blessing si God, willing to become human to save us. Are you following? The reason why I came is because I want you to know I care for you enough that I care for your eternity. Pwede naman tayong iwanan ng Diyos at pabayaan. But His grace is so sufficient para maintindihan natin, hindi lang ito ang buhay natin. Meron pang masigit pa. Amen po? But God, whom we can trust for our eternity, is the same God whom we can trust for our temporary needs. Amen po? Kaya ito lang gusto kong sabihin sa inyo, have you received Jesus, God's sure hope in